Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong continuing story about po dito sa road rage nung mamang kumasa ng baril sa isang biker o yung nagbibisikleta. No? Ngayon nga po, nagkaroon na po ito ng mga fallout, no? Dahil mukhang sabi ng ilan at ganon din po si Mayor Joy Belmonte na parang mas biktima pa, no, yung motorista, yung nakapulang kotse, yung kumasa ng baril, no, doon sa siklista. At the same time, bakit daw yung siklista pa ang nagbayad ng 500, no? I-background lang natin mga kababayan kasi po meron pong sinabi dito si Mayor Joy Belmonte noong August 29, no? Ito po yung quote card. Sabi niya, I'm outraged na si Mr. Wilfredo Gonzales pa ang binigyan ng platform para magbigay ng kanyang panig. Hindi man lang siya nag-apologize. Siya pa daw yung aggrieved party, o di ba parang siya pa yung biktima. Itong ating QCPD parang sumasang-ayon lang na para siya pa yung nagsabi ng go ahead, give your side. It felt strange to me. There was something wrong in my view. Ayun po yung pahayag ni QC Mayor Joy Belmonte tungkol po sa ginawa ni QCPD Police General Nicolas Torre III. Siya po yung chief diyan sa Quezon City Police District, no, na binigyan niya po ng press con itong si Mr. Willie Gonzales para po ma-question ng media. So, however, no, ito po ang nangyari, no. Nung nahimasmasan si Police Chief Brigadier General Nicolas Torre III, ito po yung sinabi niya, quote card po ng News 5. Tinitignan ko, sabi ko talagang may sablay ako sa press con na yun. Ginawa yun sapagkat I give into the pressure of the reporters. Alas 3 ng umaga pa lang kasi talagang pinag-isipan ko ng matagal kasi ayoko nga talagang sanang iharap. Nandun ho lahat ng mga media eh. Pinag-iisipan ko naman kung hindi ko ihaharap, ano naman ang ilalabas nito? Ang sasabihin sa akin, di pinoprotektahan ko naman talaga itong pulis na ito para hindi siya maharap sa media at hindi siya mag-grill ng media. O ayun po yung sabi ni Police Brigadier General Nicolas Torre III, no? So, nag-iisip pala si General, no? Parang ano siya, yung naguguluhan siya, meron siyang yung right o white and black. So, nangyari, sinundan niya yung kagustuhan ng media, nag-give in siya sa pressure. Sabi niya nag-give in siya sa pressure ng media. Kasi iniisip siguro, ex-policeman. Yun nga lang, itong ex-policeman na ito ay na-dismiss pala sa pagiging pulis kasi nga sa anomalyang kinasangkutan niya nung year 2000. No, dismiss po siya. Okay? So, siguro niisip ni Police General, ako, kung hindi ko ihaharap, sasabihin pinoprotektahan ko siya kasi kabaro ko siya. Oh. Ngayon, ang nangyari, nung nakita yun ni Madam Joy Belmonte, no, ito ang sabi niya, no, sa Diario Tirada, Mayor Joy sa PLEB, QCPD imbestigahan. O, pinag-uutos po ni QC Mayor Joy Belmonte sa People's Law Enforcement Board na imbestigahan ang QCPD kasi po gawa nga ng parang ang magandang treatment pa nila doon sa kay Mr. Gonzales. I felt yung QCPD has had some lapses. Meron silang mga pagkukulang, may mga dapat ginawa na hindi ginawa. Nakakagulat na tinutukan ka ng baril pero mag-aareglo ng ganun-ganun lang. Kasi po, ayon po kay Attorney Fortune na isang avid cyclist din po na parang nako-coerce yung pinilit yung siklista nitong si Willie Gonzales na pumunta sila sa diyan nga po sa QCPD at magsulat ng statement na siya pang may kasalanan at magbayad danyos ng 500 kay Mr. Gonzales at napapalibutan daw sila ng mga pulis.
Ayun, ang sabi ni Mr. Fortune, hindi po sa akin galing yan. Ito pa po ang sabi dito sa balitang ito. Kinasuhan ng Philippine National Police ng alarm and scandal si Gonzales, pero si QCPD Director Brigadier General Nicolas Torres, III na nagbanta sa social media laban kay Gonzales, wala pa ring aksyon ng PNP. Ayun nga po, no? Mukhang may sinabing di maganda itong si Police General Nicolas Torres sa mga social media, no? Kaya ang sabi rin ni Willie Gonzales na pinariringgan niya yung mga vloggers, lalo na yung nag-upload ng video na sana naman maging parang fair, hindi bias, mag-ingat kasi naapekto na ang pamilya niya at mga anak niya. At ang latest, napanood ko po to sa isang vlogger, magaling din na vlogger yon, di ko na po babanggitin kasi walang pahintulot, na baka daw po masampahan ng kaso yung vlogger na nag-upload ng video ng aksidente. Kasi daw po sa illegal wiretapping and illegal recording without the permission. Yun po yun. Baka kasi may batas pong ganun no? So hindi po natin alam kung tama po yung legality, hindi naman po tayo lawyer. Bahala na po kasi ang nagsabi yata nun, base doon po sa magaling na vlogger na yon, anak yata ni Mr. Willie Gonzales yung nagsalita. So hopefully, titingnan natin kung anong magiging update ng balita na yan. At eto na po ang naging fallout, no? Sunod-sunod po ito, no? 'Di ba na natanggalan na ng lisensya yung ng baril yung si Mamang Gonzales, tapos 90 days suspended ang kanyang driver's license, no? Pinag-utos po ng LTO yon. Now, yung mga senador, the likes of the brothers, si Jinggoy, si JB, galit na galit nga po dyan. Sino pa ba yung mga nagsalita na iba? Si Subiri. At eto nga po, mga senador, magfa-file na ng resolution para po makasuhan itong si Mr. Willie Gonzales. Even though nakinasuhan na siya ng QCPD, no? Ito po, sino ang magpa-file nun? Si Juan Miguel Subiri at Pia Cayetano. Yan. The two senators, through the Senate Resolution number 763, asserted that the incident involves public order and safety, particularly road sharing, a concept that they said is often ignored by motorists. Yung road sharing yan, meron po tayong isang vlog dyan Kinokontra po natin yung isang vlogger na nagsabing share the road. However, you only share the road when it is allowed to. Kasi kaya nga po may bike lane dyan sa QC, meron po silang ordinansa. Ginawa yung bike lane na yan para for the safety of the cyclists, the padjackers, para po hindi na sila pupunta sa main road. Ang ginagawa nung iba, sabi nung isang vlogger, share the road daw, pwede kang dumaan doon sa bike lane. Dinipit mo yung purpose ng bike lane. Di po ba? Para nga yan sa mga padjak hindi po yan sa mga dimotor. Meron po tayong vlog yan, panoorin nyo. Yung sinasabi nun na yung merong ang balita dyan meron silang ordinansa, hinuhuli sila sa QC. Sa QC pa, di sa QC nangyari. Tapos sasabi mo, road sharing. Ito naman, sinabi lang na road sharing. Quote and quote yan. Hindi po yan yung literal na road sharing. Di po ba? Ayan, mga senador na, iimbestigahan siya. Eto pa, meron pa sa House of Representatives, 2 senador kanina, eto naman sa House of Representatives. One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo L. Gutierrez and Bonifacio L. Bonita had filed House Resolution number 1231 calling for the investigation of the road rage incident. This is not an isolated incident. Kung may mga opisyal na mapang-abuso sa riders, hindi itong papalampasin ng One Rider Party List. Tama naman. One Rider Party List won't shrug them. Di po ba? Tama yan. Imbestigahan nyo para malaman din namin kung sino talaga yung may kasalanan. Kasi sinasabi po nung anak nung si Mr. Willie Gonzales na hindi yun yung kabuuan. Meron pang mitigating dyan na yung event bago yun. Precursor, no? Ano yung precursor nung aktong yun? Nung act na yun, bakit nagawa ni Mr. Gonzales yun?
Kasi ang sabi ko sa una kong vlog, nandun siya sa bike lane Kasalanan niya. Siyempre, base doon po sa video. Pero sabi nung una, meron pa yan nandun pa lang sila, naggigirian na. Yun. Kaya siguro, kaya daw po sabi, bakit daw pumayag ng makipag-areglo yung biker at siya pang nagbayad ng 500. Pero ilabas nyo. Kung may video kayo, ilabas nyo. Para rin mabutata natin yung kung sino man ang dapat butatain. Di po ba? Tama yan. Tama lang po yan sa hearing para malaman. Pero ang tanong, mauubos na naman ang oras ng mga ating mambabatas dyan sa ganyang klaseng parang petty crimes or petty accidents. Dapat bayaan nyo na lang yung batas, yung mga pulis, investigador, at ang korte. Huwag nang sumali dyan ang mga mambabatas. Apektado ba ang buong bansa dyan? Sabi nyo, this is not an isolated incident. Probably, araw-araw nangyayari yan. So, ibig ba sabihin, kailangan imbestigahan yan lahat? Di po ba? Ipaubaya nyo na yan sa mga investigador at sa korte. Huwag na po kayong makisali. Ano pang magagawa ninyo? Another batas na naman. Ang dami ng batas sa road Kaso, hindi nasusunod. Pasaway ang mga motorista natin. Di po ba? Ako nga obserbasyon ko lang dito, hindi ako magmamayabang mga kababayan at kaibigan Dito po sa lugar namin, may bike lane. Walang dumadaang bike. Walang dumadaang bike dyan. Pero wala ring dumadaang motorista, yung nakamotor. Pag sinabi mo ng mga motor yung engine, hindi gamit ang paa para magpedal o legs. Wala po. Kasi they respect kung ano yung nasa batas. Tayo, hindi naman po siguro kakastiguhin nyo ko, pero obserbahan nyo. Simpleng, batas. Do not cross, may nakalagay na. Gumamit ng crosswalk. Ayaw Kasi ang tagal Pati yung mga motorista, nakita ng stop. Sige pa rin. Ganon. Di po ba? Minsan, ang yung mga traffic enforcers ang nagbabiolate. Paano? Disiplina. Di ba sabi nga nila sa ikaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. After disiplina, nandun na lahat yan, susunod na. You will obey traffic laws. Kaso hindi, may traffic laws nga tayo, pero we are considered lawless mentality. Yun. Pasensya na po hindi po lahat. Hindi ko po nila lahat. Okay, so yun na po Ito pang another call out. Si QCPD Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III, yung nagpa-press con po, ay nag-resign. Nag-resign po siya. Dito po sa balita ng PTV News, hindi ko na po sasama yung video para, courtesy po. Di po ba? Ito po sabi niya, I am sensitive to the sentiments of the people. I think it is the best action right now to preclude any continuing insinuations that I am influencing the investigation on this case. I would like to say I have never coddled any criminal. As a police officer, I have sworn to protect the rule of law. Correct naman po, Mabuti naman. At ito, si Police Brigadier General Nicolas Torre III ay may sensitivity, may delikadesa. Tama po yan. Para hindi niya po ma-impluwensahan yung investigasyon. Ang pagkakamali niya lang talaga, sa akin lang kasi hindi ko naman po nakita yung sinabi niya sa social media, na nagpa-press con siya. Nag-give in siya sa pressure ng media. Siya na, inamin niya na. Ngayon, na-realize niya. Resign siya. Pero ano po ang sabi ni PNP Chief Acorda, na titignan niya pa yung courtesy resignation ni Brigadier General Torre. At the same time, nanggaling na rin po sa bibig ni PNP Chief Acorda that Police General Torre is a very good police officer. Marami po siyang nagawang maganda. Di po ba? So, mismong si Police General na po, Police Chief Acorda nagsabi, he's a good police officer. So, tama naman, Biruin nyo. Kung makapalang mukha nitong si Torre, yung walang pakialam, walang delikadesa, hindi magre-resign ito. Tingnan nyo. Maprinsipyo.
Yan ang dapat. Resign ka muna. No? Ngayon, kung after investigation, wala ka namang ginawang mali, then reinstate ka. But the problem is, may kakaroon naman ng animosity dyan. Kaya nga po sabi ni Police Chief Acorda na kakausapin niya si DILG, Secretary Abalos, at si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Kasi diyan po nakatalaga si Police General Torre. Di ba galit si Madam Joy Belmonte? Pero sa akin pong opinion, after sigurong magkausap, mapaliwanagan, no, si Madam Joy ni DILG at ni PNP Chief Acorda, siguro ano niya yan, matatanggap niya. No, mawawala ang animosity. Ganun lang naman talaga siguro, no? Be professional. No, after na malaman mo ang katotohanan, and then move on, no? And if you believe na si Torre ay isang magaling na pulis, may delikadesa, may prinsipyo, why not accept him again? No, wala naman nababalita na tumanggap ng bribe ito, nanuhol, o kung anong kalokohan na ginagawa ng mga pulis. Kung meron man, let me know, i-comment nyo po, no? So, at least ito, no, I applaud Brigadier General Nicolas Torre III's action of giving his courtesy resignation dahil doon sa inamin niyang pagkakamali niya. That is a good one. Sana pamarisan siya ng iba pang mga kapwa niya pulis na alam na ngang may ginawang pagkakamali, kapit tuko pa rin sa posisyon. That is a good example, no? I applaud you, no? Police Brigadier General Torre III. Good job po, no? Pero at least hindi siya maka-impluwensya ng investigasyon. That is a very, very good move. No, yan, dapat sa mga opisyal, lalo na sa mga politiko, sa mga nakaupo dyan, sa mga cabinet members, no? Mga kung may kabalbalang kayo, no? Hindi yung ngingiti-ngiti pa kayo. O ayan, at least isang pulis ang nagpapatunay na hindi lahat ng pulis ay masama. May prinsipyo pa. May delikadesa pa. Ha? Di po ba? He is man enough to admit his mistakes. Bibihira po yan sa mga kapulisan. At alam ko wala pang politikong umamin yan ng ganyan. Kaya, saludo po Sir Torre. No? Maski na may nagawa kang mali, pero you admit it. You man up. Tama. O, di ba? Na, at least, pinagtanggol ka rin ng chief mo na mabuting pulis ka. O, di po ba? O, ayan, ganyan. Di ba? Respect begets respect. Respeto po. Police Brigadier General Torre. Now, kung meron kang kabalbalan, ay mabubusisi yan. So far, wala naman sinabi. O, di ba? O, ito po, isa pa. Di ba, hinahanap natin kung saan nagtatrabaho yung lapel ni Mr. Gonzales. Kasi during that time, meron po siya dito na lapel o insignia o whatever, kung anong gobyerno po yan. Anong gobyerno? Anong Department of Government siya nagtatrabaho. Ngayon, nakita na po. Dito po sa Politico News, sabi po, Supreme Court Justice Rosario fires Wilfredo Gonzales over road rage incident. Oy! Doon pala siya sa Supreme Court nagtatrabaho. Naku! Sa judiciary pa. No? The Office of Supreme Court Associate Justice Ricardo Rosario confirmed on Wednesday, August 30, that retired police Wilfredo Gonzales was his former employee. Oh. Quote, his employment was immediately terminated on August 27, 2023 upon discovery of the incident. Nako, malaking kawalan ito. Gawa nung nag-post ng video. Nako. Kung sino man po yung nag-post, dapat handa ka na rin. Baka ikaw ay mademanda ng pamilya ni Wilfredo Gonzales, no? Sa Supreme Court pala siya, sa opisina ni Justice Ricardo Rosario. Quote, Justice Rosario does not condone any form of violence or abusive behavior. Meron po silang nilabas na ito, yung media advisory. Yan o, ayan po. This is to notify the public that Mr. Wilfredo Gonzales was a coterminous employee of the Office of Associate Justice Ricardo R. Rosario. His employment was immediately terminated on August 27, 2023 upon discovery of the incident.
Justice Rosario does not condone any form of violence or abusive behavior. Original sign Will Jimena Eileen B. Mayuga, Judicial Staff Head, Office of Associate Justice Ricardo A. Rosario. Nako po. Ano kaya to? Wala ring benefit siguro to, no? Di po ba, mga kababayan? So, ayan na po. Lalakad na to. No, titingnan na lang natin yung progress nito, anong mangyayari sa Senate hearing, sa House of Representatives hearing, sa magiging kapalaran ni Police General Chief o QCPD Chief Nicolas Torre III kasi po nag-resign po siya, no? Pero on hold po yun, i-examinin pa ni PNP Chief at kakausapin pa si DILG Abalos at QC Mayor Joy Belmonte, at ito nga po, natanggal na po sa trabaho niya sa Supreme Court kay Justice Rosario si Mr. Wilfredo Gonzales. At may mga nakabinbin ngayong mga kaso sa kanya, no? Abangan po natin to kung ano po yung continuing story. So kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.